Alamin nga natin ang report mula kay Let Narciso. Pagpapalit ng mga tauhan sa bilibid, hindi epektibo sa pagresolba ng problema sa illegal drugs sa Oblo. Ganun ba? Di anong solusyon dyan? The order is dead or alive. Ikaw talaga dong ikaw ba dong behave mamaya sa Quadcom hearing? Wala bang magmumura mamaya? Bastos ako, walang hiya ako. Bastos ako, walang hiya ako. Dong, kailangan daw Mr. President pakita mo ikaw ay statesman, sir. Yan. Dummy. Kasi lakay, noong nakaraan nagbilang ako ng mura ilan ang mura niya sa Senate? Hindi ko na natapos yung hearing mukhang kumain ng maraming durian ang dating Pangulong Digong, ha? Malakas kahit 10 hours daw handang handang humarap sa Quadcom. Alamin natin ang report mula sa Malacanang. RH14, Let Narciso, please come in. Galit ba ang presidente? Lakay, Sister L, aminado ang Department of Interior and Local Government na hindi naging epektibong paraan ang pagpapalit ng mga tauhan sa New Bilibid Prison sa pagresolba ng problema sa illegal na droga sa Piitan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kahit anong paghihigpit ang gawin ay nagagawa pa rin makalusot ang kalakalan sa loob at nakakapasok din ang mga gadget. Sabi ni Remulla, naging sistema na anya ito sa NBP, kaya gumagawa ng bagong paraan ang gobyerno dahil kahit palitan ng mga personnel ay walang nangyayari. Mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. anya ay alam ang mga pangyayari sa Bilibid, kaya iniutos nitong ilipat na sa ibang lugar ang mga sangkot sa illegal drug trade. Nagsasagawa na rin anya sila ng masusing investigasyon para mapanagot ang mga sangkot at kasabwat sa New Bilibid Prison mula sa mga jail guard hanggang sa supervisory level. Lakay? Siguro Miss Lete, kumonsulta sila sa sino ba ang chief ng BJMP sa Mandaluyong City Jail, right principal? Kuya General Roel Rivera, ha? Abay, napaka-modern ang kulungan diyan sa Mandaluyong City Jail, Miss Lete. At merong CCTV, kaya siguro pagkaganyan ang kulungan sa Munti. Abay, baka makikita, mamonitor lahat na yung mga preso dyan at hindi na mahagawa ng mga transaction sa illegal drugs. Ganyan lang kayong gagawin pero hindi na sa Munti. Ang sabi ni Secretary Remulla ay gagamit ng teknolohiya. Ayan, para matiyak na yung kanilang komunikasyon sa labas ay matitigil. Kasi ang binabanggit nila Lakay, kahit anong gawin talaga sa Bilibid, halimbawa, magsusweep ngayon, after 2 weeks may mga gadget na naman, may mga cellphone na ulit. Abay, palagay ko, ang dapat gawin dyan, i-separate yung hiwalay yung mga drug lord. Ganun lang kayang gagawin. Dalhin sa Caraballo Island. Yung parang pinaka-Alcatraz natin dyan. Isolated lang sila doon. Tanggalan sila ng cellphone. Ayan, pagkatapos. Ganyan yung gagawin Lakay. Hindi pa binanggit kung saan. Basta sa Pilipinas. Ayan, sa Pilipinas. Ganyan ang gagawin. Nasa 200 daw Lakay ito na mga high-value detainees. Ayan, ay alam naman kung sino mga drug lord dyan ihiwalay sila para hindi na makahawa dyan. Ayan, hayaan mo silang magpatayan dyan. Anyway, so ano pa schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Miyerkules, Miss Let? Ngayong umaga Lakay, wala pang abiso pero mamayang hapon meron siyang mga bisita leaders ng organisasyon mula sa Hawaii. Pacific Century Fellows. Aloha. Ayan, so may mga courtesy call ang mga mga Ilocanong Hawaiano. Kasi karamihan mga Hawaiano, mga galing Ilocos, Ilocano mga pineapple planters, sugar planters, ayan, at marami na executive dyan sa Hawaii. Anyway, binabanggit ko ito, ang founder nito ay dating mayor ng Honolulu City. Ng Pacific Century Fellows. Ayan, okay. So, malay mo, baka mamaya ang Pangulong Marcos manood din ng hearing sa Quad Committee. Ayan. Okay, Ms. Let, maraming salamat. Good morning. Good morning, balik sa inyo Lakay at Sister L. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang.